Okay, good morning. So, kayo lang. So, supposed to be doon sa listahan, you are 11. So, kaya lang siguro hindi natin alam kung bakit. Matatandaan nyo, ako lang naman ang may ganitong klase. So, para i-level up po kayo doon sa online class na meron silang klaseng online. Actually, tapos na kami doon. So, ngayon, ang itatopic natin yung for 3 weeks na nasa module ng DepEd. So, module ng DepEd at saka yun nandun sa Google Classroom. So, nakaka-access kayo sa Google Classroom, lahat kayo. So, wala namang naging problema so far. Pero nahihirapan siguro kayo intindihin. So, lalo't yung module ng DepEd ay kulang-kulang siya. So, doon sa first part, you know already, napakahirap ng sitwasyon. Kailangan natin ganito ang setup. So, binigyan ko kayo ng chance na magkaroon tayo ng klase kasi nga siguro by January, mag-face-to-face na kayo. So, hopefully, kasi nga napakahirap sa party namin, yung mga ginagawa nyo, kailangan namin munang itago ng 14 days bago iti-check. So, kahit natatambakan ako doon sa office, sa kabila, sa faculty kasi nga, 14 days muna after iti-check. So, kasi yun ang request nila doon. So, for the safety na rin naman sa amin kasi nga, kung sino-sino ang umawak ng papel nyo. So, ito, sinabi ko sa inyo kung ano ang promise doon sa mga announcement. So, lahat ng announcement nasa Google Classroom din, nandun sa Facebook, at saka sa mga GC nyo. So, any concern lang doon na lang tayo. So, medyo controversial kasi may reklamo na nga yung isang anong apelido nun. So, never mind the apelido. May reklamo na siya tungkol doon sa mga scores. So, mind you, huwag kayong maging particular sa grades. So, especially, pagdating sa subject na to, kasi nga, I have a notoriety na pagdating sa klase, talagang tinitingnan ko yung pinaka magaling. So, kahit sabihin na honor yan. Honor daw kasi yung isang estudyante. Nagre-reklamo doon sa office pati sa DepEd. Kasi hindi daw, mababa daw ng grade. So, hindi dapat ganun ang maging setup nyo, maging mind nyo. Kasi nga, kung kayo'y magaling, lalabas at lalabas din naman yan. So, siguro mahirap sa sitwasyon natin ngayon. Lalo pa kami na nandun kami sa setup dati, yung face-to-face, wala nakaka-perfect sa exam. So, wala talagang gano'n. So, yung exam nyo, na-take nyo na yung tatlo, na-take mo na yung tatlo. So, sa tatlong exam na yon, so ang total nun is 130 ata or 110. So, yun lang yung exam nyo, kasi nga, ang isa doon, yung wala na kayong periodical exam ha. So, ang pamalit sa periodical exam, yung sinasabi natin, magaling kayong mag-animation, magaling kayong mag-vlog, magaling kayong gumawa ng mga clips, kaya mga storytelling, yun yung mga ganon ang mga exam ngayon, kahit sa subject. So, mayroon isang nag-question doon sa Mabini ata. So, bakit daw may ganon nasa modular siya? So, hindi naman ako ang nag-utos niya. So, yan ay utos ng DepEd. So, hindi po basta lang naisipan nyo. So, may mga binasihan doon. So, yun lang. Kung ano mang tanong, punta lang kayo sa office ng mga tao dito. Araw-araw may tao dito. So, sabihin nyo lang. Huwag kayong mahiya kasi ito ay opisina ng estudyante. So, lahat ay welcome dito. So, kagaya nga ngayon, kahapon, nag-feeding kami. O, yan, binahay-bahay nila yung mga pagkain. So, welcome kayo sa opisina na to. Anytime, sabihin nyo lang. Basta gusto ko, kung kayo may problema sa akin, i-approach nyo ako. Huwag nyo akong iraran sa Facebook kasi ayaw ko ng ganon. So, medyo hindi tama. So, yun yung dapat na makita nyo since ngayon lang naman tayo nagkita-kita. So, hopefully, ang nag-a-attend sa class na to, binibigyan ko ng incentive. Ibig sabihin may plus factor yun doon sa overall grade ninyo. So, mag-easy. So, sasabihin ko na lang sa later on. Siguro by December kasi ang first grading nyo ay hanggang December 12. Ang second grading nyo hanggang February. And then, ang third grading nyo ay hanggang March and April and June. Yun yung fourth quarter nyo. Diba, na-stretch masyado yung schedule, medyo na-compress na siya. So, basically, kasi nga ang purpose dito, diba, nag-attend kayo ng mga orientation sa advisor nyo, ginawa ng advisor nyo. Kasi yung mga nagre-reklamo sa akin, hindi pa nag-attend ng orientation. So, kaya ngayon, I'll take it against them, dahil nga, paano ka magre-reklamo kung in the first place, ginawa na namin lahat ng instructions, lahat ng orientation. So, yun yung medyo hindi namin itinotolerate sa school. So, ang subject is economics. Take note, napaka-komplikado ng subject na ito, ha? Tatandaan nyo. Kasi nga, pag sinabing economics natin, basically, mababali na. So,
take note, napaka-technical ng subject nyo. So, ibig sabihin, pag sinabing technical in the sense, kailangan mo ng malawak, malalim na skills. Hindi lang siya basta normal na knowledge nyo. So, basically, dapat yung knowledge and skills mo mag-transform to develop you have a wisdom. So, yan yun. So, napaka-complicated ito. Hindi ito basta-basta. So, kaya nga, as much as possible, pag nag-a-attend na ng ganito, binabawasan ko na yung mga activities dahil mahirap nga sa parte, kaya ng iba. Nauutay ako doon mag-check sa mga module nyo kasi nga, yung iba naman, basta lang masagot. So, hindi ganun yun. Kasi very technical, so dapat may skills ka. Kasi nga, pag economics, ano yung technical sense doon? So, dito, take note, di ba, they are dealing with numbers, especially yung science sila, yung pinaka-burn sila, so, econometrics. So, dito sa, this is the very basic na skills nila doon, or knowledge, na kung saan, may application ka ng mathematical skills mo. Mathematical. As well as, may application din to ng analysis nyo. So again, this is mathematics. So, ipo-combine mo yan. Tapos, may mga observations ka pa dyan. So, ganun siya kakomplikado. So, makikita nyo, di ba, may mga surveys. May mga on the economy, gaano ba kadami ang naghihirap. So, hindi lang siya basta binilang, ha? So, sabihin nyo, 1-2 lang siya. 1,200 lang yung respondent doon. Yet, yung idea nito, yung mga tao na yung nandiyan sa 1,200, kung ano yung pulso nila, yun yung mag-overall sa buong Pilipinas. Kagaya sa Pilipinas, we are 112 Filipinos. So, basically, pag madami na yon, tapos 1,200 lang. Diba? Na ang layo na diferensya. So, pero yung idea is that makakapture yung 112 na yung kahirapan, yung poverty, yung walang trabaho. So, nagbibilang din siya kahit sa mga limited numbers na yan. Kasi nga, dealing with economics. So, this is the science in economics. So, basically, science din siya as well as application ng mathematics. So, kasi nga, may mga behavior dyan. So, yung titingnan nyo yung, bakit ganito? Ba't gusto yan ng tao yung ganyang products? O bakit ito ayaw bilhin? O bakit yan masyadong in? O gaya nyo, bakit yung mga K-pop, di ba? Masyadong mabenta sa market? BTS. So, anong mga nandun? So, may mga economics behind yan. So, technically, napakahirap ng subject na ito. So, especially, ang approach natin dito, hindi lang basta theory, hindi lang basta doon sa nababasa nyo sa module, nababasa nyo doon sa DepEd SLM na yon. So, basically, dapat umiilalim tayo doon or you go beyond. So, kaya ganun tayo doon. So, this is my training in my student na dapat makita nila yung kabuuan. So, hindi lang basta nag-absorb ng tinuturo ko, kung hindi, nag-iisip din. Sabi ko nga, I would rather to deal with my student yung smart. Ayan ha, startan natin dyan ha. Dito ang gusto kong i-develop. Ayaw ko na, I do not want to deal with the students na ito lang. Yung mga yan. Ano ang diferensya ng dalawa? So ito yung gusto ko sa estudyante ko. Kahit hindi yan bihira mag-attend ng klase ko, bihira yan gumawa ng project niya, bihira yan mag-take ng exam. But then, pag binigyan mo siya ng task, isa lang yan ha, isang 4 quarter. May mga estudyante ako dito, first, second, third, puro bagsak. Pagdating lang doon sa fourth, nag-i-effort. So, wala namang problema pagdating doon. Yeah, they are not concerned with the grades. So, yun yung dinidevelop ng estudyante pagdating doon. Kasi nga, gusto ko ito, kahit saan siya dalhin, kaya niyang i-carry yung alam niya. So, gaya nung nagre-reklamo, kung matandaan yung section, honor daw siya. So, siguro ito lang siya, intelligent. So, pag sinabing intelligent, more on libro lang yan, more on binabasa, tapos. So, more on computation, that's it. Ang klase natin, ang subject natin, tumatawid beyond doon sa formula, beyond doon sa libro, beyond doon sa sentences, beyond doon sa phrases. So, yan yung training doon. So, pag ito pala ay hindi yan
Hindi ko gusto yan. So basically, sa tagal ko na kaya ito, hindi na ako nag-handle ng pilot section for the past 6 years ata. Kasi ayaw ko nga doon. Kasi nga, medyo, kung ito yung box, hanggang doon lang ang utak nila. So ang gusto ko sa estudyante, kung ito yung box, dapat, yung outside nakikita mo din. O, yan. So, do not take it literal na ganun lang siya. So, you think beyond. So, ganun ang dinidevelop ng estudyante. So, sana ganun kayo. So, kaya makita nyo rito, lahat ng mga pinadadala sa mga trainings, mga seminars, usually mga nandun sa mga lower sections. O mga hindi sa pilot. Kaya nung pinadala ko sa Antipolo last January. 4 days sila doon. Full accommodation lahat. Ang hotel nila, 5-star hotel. Lahat ng pagkain, sagot. Later on, yung 4 na pilot, grade 9 ngayon, nag-back out na. So sayang ng training, sayang ng ininvest ng school doon sa 4 na yon. Research ito ha. So more or less sa science. So pinadadala ko yan doon. So ang naiwan na lang yung mga nasa lower sections. So, pero competitive sila kasi may mga magagaling naman na nandoon. So ayaw lang nila talaga ng yung masyadong tali sa grades. So, yung mga SSG din nyo rito, puro naman yan lower section. Hindi sila pilot. Pero competitive. Makikita nyo, siguro if you access doon sa kanilang Facebook page, sa kanilang YouTube, lahat sila gumagawa nun. So, sila lang napunta dito. Hindi ko kailangan araw-araw bantayan. So, ibig sabihin, pag you are smart student, you are independent. Dependable, maasahan ka. So, kaya sila. Pag iniwanan ko ng trabaho, ito kailangan matapos nyo yan. Within certain days, dapat tapos. So, ganun lang ang training ko sa kanila. So, kaya dito, sanay sila. So, may sarili silang opisina, anytime, kahit Sunday, nandito sila. Kahit inabot sila ng 6 o'clock, 7 o'clock, nandito sila. Kahapon, mag-feeding kami, madaling araw, nandito na sila. So, ayun. So, ganun lang yon. So, basically, ganyan ang subject natin. So, hindi nyo pwedeng basta-basta ninyo. Hindi nyo kaya sa math, patapos mo ng math, formula ka, tapos. So dito, more on analysis. Kaya kung magagaling kayo doon, you are welcome. So sabihin, may future kayo sa klase natin, in the sense na kaya nyo i-carry. So ganun siya. That's the background. So, very technical siya. So, kung mapapansin nyo, through doon sa module, kung nag-access kayo sa mga module ko sa Google Classroom, nakakabukas kayo sa Google Classroom, so nababasa nyo doon, ang discussions doon ay medyo higher order thinking skills. Matataas na yung level nun. So, minsan nga, kahit i-compare nyo yon sa mga klase ngayon, sa mga kagaya yung level in other schools, hindi ganun ang approach. So, ibig sabihin, inaangat ko kayo. So, marami na akong estudyante, graduate na, mga professionals na, mga doktor na, mga sundalo, iniyat, hindi nila nakakalimutan yung mga oral teachings ko doon. Kaya nga pag may mga get-together, nagmamarka yung pangalan ko. So, very controversial din tayo pagdating sa ganyan. So, kasi nga, ang habol ko talaga ay matuto kayo. Bingan kung ano yung nandun sa libro. So, yan yung background. So, simulan natin yung topic mismo. So, based doon sa module as well as dyan sa DepEd na binigay nyo, sabi doon, economics, more or less, happens every day. O paano daw yun? Sabi nila doon, nangyayari siya araw-araw. So, every day, pag tulog mo, sabi diyan sa DepEd module, as well as dun sa DepEd na ginawa, sa module ko na ginawa, sabi doon, pag simula mo, pag-gising, hanggang pagtulog mo, you're confronted with this concept, economics. In what way? So, kaya halimbawa, pag-gising mo sa umaga, kaya sa inyo, modular ha, di ba? O, di ba Monday? Di ba? May mga certain tasks na kayo na doon. So, other students, sabihin niya, mamaya na, magtulog muna ako. O, yung iba naman, gagawin ko to by schedule, by oras, by time. Kung anong dapat na oras na ganito, 7 to 8. Kung AP yan, or kung science yan, yun ang gagawin ko. So, di ba? Doon pa lang, sa scenario na yon, you are confronted with a choice. Or choices. So, basically, sa economics, doon yan, may paliwanag siyang malawak. So, very diversified ang explanation doon sa choices. Diba? Isip sa umaga, gigising ka ba? Mag-module ka ba? Kain ka ba? Ano bang gusto mong ulam? Ano bang gusto mong pagkain?
So, technically, that's choices. Even sa mga ginagawa nyo, you have this idea kung anong options ang gagawin mo. Di ba? May mga ganyan ka. So, options. Di ba? Technically speaking, dapat pipiliin mo kung alin yung mas may advantage ka. Di ba? So, kung gusto mong maging magaling, kagaya nito, oh, thank you. At you grab the opportunity to be here or to be here. Opportunity to attend my class. Wala ito. Kahit saang klase, pag sinabing modular, bahala kayo sa module. Pero dito, inile-level up ko kayo doon sa the same pa rin. Kaya lang in a very limited numbers. Hindi kagaya dati, kung ang estudyante 60, sabay-sabay sila doon. Alam nyo, sa party namin, napakahirap din ng ganitong setup. Unang-una, yung pag-check lang ng module. Kaya as much as possible, may ganito para binabawasan ko na. Kasi i-check mo naman, minsan kinopya lang yung sagot doon na nasa module. So minsan yung iba may sagot na sa dulo. So mapapansin nyo, ang instruction ko sa module, kailangan sagutin lang yung mga essay ha. Kasi yun ang ini-check ko. Huwag nyo may mga ABC na yon. Unless dun sa summative na yon. So basically ganun siya. Kaya nga i-main doon. What is your advantages to you or what is kung ano yung positive and the negative impact sa'yo. So basically, economics, umiikot siya lagi in terms of decision making. So magde-decide kaya, ano bang gusto mong gawin? So decision making, ito between positive or what is advantageous and disadvantageous to you. Ang word doon na ginamit sa module, ito. The so-called trade-offs. So you weigh in. O diba, anong mabigat? Mag-module ngayon, sasagot ka sa module o matutulog ka na lang. So, di ba, natulog ka na ng maaga. So, di ba, dapat matutulog ng maaga, 8 hours daw. So, technically speaking, if you choose this, so at least ito nakuha mo naman yung satisfaction at the middle. So, again, may mga distinction tayo. Minsan pala tatandaan yung sa subject natin, tatawid-tawid tayo kahit saan. Minsan mag-science tayo, minsan mag-mathematics tayo, minsan may English, minsan may mga values pa yan. Just to assess whether nga talaga ay totoong magaling kayo. Kasi yung mga ganyan estudyante, kaya niyang i-link, i-relate kahit saan yung topic. Kahit one word lang siya. Ganun tayo, pinalalawak natin yan. So, dapat pag nagawa niyo yun, sabihin magaling kayo and you are smart student. What as I stress kanina lang. So, dealing with decision making, trade-offs, choices, ayan yan. So, di ba? Ganon. So, kung ano itong positive, negative. Itin kayo ngayon. Mas pinili nyo mag-attend, hindi sa matulog kayo. Kasi naman, pag nag-attend ng klase ko, hindi sa pagmamayabang, yun yung talagang interested. At saka yung very attentive at willing mag-klase sa akin, yun naman yung binibigyan ko ng grades. Kasi ito, nag-effort din kayo pagpunta dito. So, at least you have given plus factor doon. So, you have plus points doon sa final grade. This is an incentive. Mahirap sa parte ko kasi hindi naman ako obligadong mag-klase pero ginagawa ko ito. So, just to deliver kung anong dapat na maintindihan. Napaka-busy kong tao. So, I have a lot of things to do. So, ayan yung mga basics lang. So, tatandaan nyo to, pag-gising sa umaga, you're confronted with this. So, choices, everything, alternatives. So, kaya yan, makikita nyo yan. Mababanggit natin yan all throughout. Hanggang sa matapos tayo sa June next year, lahat yan iikot. So sa setup natin, kung kayo nasa face-to-face, ang first and second, ako ang nasa harap ng classroom. Harap, sa harap. Then, pag third and fourth, ang nasa harap ng estudyante, ako ay nasa likod na. So, doon ko makikita. Hindi ako madamot magbigay ng mataas na grades pag nakita kong totoong magaling at talagang kayang-kaya. So, siguro sa section, tagal ko na dito, 10 taon. Minsan, may ilan lang ako sa isang section. Minsan, isa lang. Yun talaga nag-i-excel. Yun talaga kung anong pag-isip, mataas ang level, ganun lang. Iisa lang sila minsan. Minsan, dalawa lang. Or minsan, for the entire grade 9, minsan isa lang. So, ganun ako tingin sa estudyante ko. So, pag nakita ko magaling ka, tinatap namin. Kasi yung SSG, ang daming projects, ang dami naming sub-areas dito na pwede nyong i-focus. Magagaling kayo sa chatter. Magagaling kayo sa mga digital animation. Magaling kayong buwa ng script. Magaling kayong mag-directorate. Editing. Marami kami ginagawa dito.
So by then, pag kayo'y tinap ko doon sa bagay na yan, ibig sabihin, may pag-asa ka, believe ako sa skills mo. So kaya I encouraging the students to participate. Kasi nga karamihan na nandito yan, team. Dati last year, ang SSG na namin sa organization is 120 plus. So lahat yon. Pag may event, silang in charge dyan. So ako lang yung taga-instruction din sila ng taga-gawa niya. So ganun lang yon. Kasi nga, mas hinahanap ko yung totoong magaling na estudyante. So hopefully, kayo ay maging part. Dito naman, ang SSG ko ay away-away sila, pero very friendly. Pag trabaho-trabaho, pag biruan-biruan. Kaya pagpasok ko nila, baho, kasi may birthday pala kahapon, celebration sila, yung para may binabasag na itlog. So, galit na galit naman ako, trabaho-baho. Sila lang naiiwan dito, sila pupunta dito. So, lahat yon. Ngayon, ganyan tayo rito sa setup. Kalamba Integrated School, so ganyan ang training natin. Kung magaling kayong gumanta, meron tayo dyan. So, may mga pinipicture kami rito. Yung mga cover nila, sila. I-record nila yan. Tapos, pinupost nila sa page ng SSG. So, makita nyo lahat kinakapture namin. Kahit ngayon sa panahon na itong new normal, napakahirap kasi karamihan ay digital. So, pero I'll try my best. So, i-deliver sa kanila. May mga gamit dyan. So, may paggamit na pang animation. Wala nga gumagamit. Pinili namin kabago-bago. Wala din. So, may mga condenser dyan. So, may mga gamit ang SSG para ibigay sa inyo as much as possible. Ngayon, pag tinap naman kayo doon, pag nasa school kayo, minsan, sagot na namin, sagot ko lahat ang pagkain, mula lunch, merienda sa hapon, minsan kahit pa hanggang hapunan. So, basically, pakatapos sila rito, didiretso sa bahay. So, ganun ang setup namin dito. So, kaya wala kayong alahanin. Minsan pag yung iba, walang pera, sasabihin, nag-aambag-ambag sila para makapunta yung isa. Lalo pag masyadong kailangan yung skills ng isa. So, yan yung mga training ko dito. So, lahat yan ay mga nadampot ko during my class, sa grade 9, mga magagaling sila. So, tinatap ko sa SSG. So, ayan. So, yun yung economics, dealing with this, lahat yan babanggitin natin. So, ayan yung pinaka-definition. Based doon sa inyong module, especially doon sa DepEd module na ginawa ko, ang marami siyang sinanggalingang theory. So, ang daming theory. Pero ang pinili natin yung may application sa inyo. So, which is, di ba, may illustration doon, yung may income, di ba, meron doon. May tahanan, di ba, merong, may mga children, may mga anak, di ba, yan yung nandun sa illustration. So, nandito yung, yan yung mother and father. Ito, di ba lahat sila, anong tawag sa kanila? So, all of them, itong mga tao na to, they call us the household. Mga household sila. Di ba, may mother, may father, and the children. So, lahat naman itong household na to, they have the needs. May pangangailangan sila, mula sa pag-isip ng baga, pagkain, lahat. So, minsan, meron ding wants. Di ba, kailangan mo mag-load, kailangan mo internet, mobile data, so yung mga wants na yun. So ngayon, since ito may needs and wants, ito, always, unlimited. Lahat yan, madami silang kailangan. So, kasi nga, bakit sinasabi natin, lahat ng needs ng tao ay unlimited. So ito ay theory sa philosophy. Kasi nga ang tao ay, so, ang tao ay insatiable. Sabihin, hindi yan nakukontento. Kahit anong gawin mo yan, kahit milyones ang pera niyan, hindi yan nakukontento. So, no satisfaction at all. So, this is by theory. Back up by theory yan. So, insatiable siya. So, wala siyang contentment. May boyfriend na, hindi pa yung makontento sa isa, maghahanap pa rin siya. So, ganun lang yun. So, technically speaking, ganyan ang setup. So, lahat yan. Kasi nga, laging unlimited siya. So, para matugunan to, kahit man lang itong needs, dapat itong dalawa, they should have what? They should have income. Dapat sila may sweldo, may trabaho. Hindi mo pwede matulog-tulog ka lang. Paano mo ito kakainin to? Ay, ano sinabi nung doon sa sakuna? Ngayon yung Ulysses. Anong sabi ng gobyerno? Huwag kayong aasa lagi sa gobyerno. So, ay, anong silbi pala ng gobyerno? Pag ano? So, dapat may income.
So, itong dalawa naman na yan, ay itong yan, income, always naman siya limited. Kahit pa bilyones yan, limited pa rin siya. Kasi nga, the more na marami ang kita mo, the more yung urge mo, the more yung pagnanais mo na makakuha ng wala, kahit yung iba, naging palagi gadget. May bago ng cellphone, bibili ulit, kung ano, may TV na, kung smart TV, Android TV pa. So, very limited. So, yung mga income na yan, ganyan. So, in general, ganito yung pinaka-concept ng economics. So, this is the definition ng economics. Ganyan yan. So, ganyan na ganyan ang setup doon. Dapat mayroong income, limited, tapos merong itong mga tao na yan. So, since ito ay limited, mahirap siyang pagtugmain. Paano mo pagtatamain yung dalawang yan? So, limited versus unlimited. So, by definition, ganyan na siya. So, sabihin, iba hindi mo naman to mapagtutugma yung dalawa. Kasi, layo niyan eh. Diba? Tingnan mo yung rubber band. Diba? Yung rubber band, anong properties yan sa science? Anong properties ng rubber band sa science? Diba? Elastic siya. So, stretch pa yung stretch. Kaso pag nakarating na doon sa hanggan ng pag-stretch niya, meron ka pa ba? Wala na. So, sabihin, ganun dyan. So, simply put, kung ikaw may kita ka, 30,000 yun na doon sa example. So, kung may 30,000 ka, nandun ka lang, kung-stretch ka doon, what will happen to you? O, mamulubog ka na sa utang, ganyan. O, stress ka na lahat. O, madidepress ka na. Kasi wala, akala mo, kayang-kaya mong bayaran. Ito paano dumating si pandemic? Hindi wala ka na. Ganun yung ibig ng limitation doon. Ganun din yung unlimited doon. So, ang keyword para pagtamain mo itong dalawa, dapat marunong kang mag-manage ng anong minamanage yan. Kasi yung resources mo, yung income mo. O paano ba mag-manage? Or in Tagalog, mamamahala. Para maintindihan yung Tagalog. Paano mo pamamahalaan mo yung resource? 30,000 ka lang. Ilan silang member? 1, 2, 3, 4, 5. O di ba, alam nyo no, simula sa umaga, kaya kumain. Magbabayad ka ng tubig, kuryente. Diba? Buti ngayon nakatipid kayo, wala kayong pamasahe, nandun din. Kaso, yung natipid yun naman pagpunta doon sa pamasahe, napunta saan? Napunta doon sa kuryente, napunta sa tubig. Kasi the more na nandun kayo lagi sa bahay, tatandaan nyo, ang buhay ng tao ay umiikot lang sa 4 na letra. Ano yung 4 na letra? So, ito lang. So, umiikot lang ang buhay ng tao sa 4 na letra na yan. So, ngayon, kasi sabi ko, nakatipid kami ngayon. Hindi kayo nakatipid sa panahon na ito. Kasi nga, ipinatong lang siya doon sa mga bills. O kagaya halimbawa, nanay tatay mo nagtatrabaho. Okay, di wala sila sa bahay. Yung sa panahon na wala pang pandemic, di ba tipid sila? Bawa kayo naman nasa school. O uuwi, kung kayo pang hapon, o kayo pang umaga, o hanggang 6 to 12, walang tao sa bahay. Malaki ang titipid doon. Tubig at saka kuryente. Ay ngayon, si pandemic, minsan yung mga magulang nasa work from home. O, di ba, internet din, kuryente, tubig. Eh, maya, siyempre, iihi ka, kailangan mo gumamit ng tubig. Eh, kung nasa school, okay lang. Libre naman ang tubig dito. Sagot ng school yan, sagot ng gobyerno. So, kaya ito yung simple put doon na lahat ng tao ay umiikot lang sa 4 na 5 letra. So, cost. Sabihin mo, ay, hindi naman ako namasahe, wala akong gastos siya. Hindi, ganun yun. Meron at meron pa rin siya. Kaya tatandaan nyo, yan lang, iniikutan ng tao. Kahit po sabihin mo, wala naman ako nilabas na pera dyan, wala akong gasto. Sa point of view mo, wala. Pero sa point of view ng economics, meron yan. Nagsakripisyo ka ng oras, may nawala doon. Na-traffic ka dyan, may nawala sa'yo. O, di ba? Gaya ngayon. Buti ngayon sa EDSA, medyo maluwag-luwag. Eh, nung panahon walang pandemic, ilang bilyones ang nalulos ng gobyerno doon. Yun, na-traffic ka. Sa tingin mo ba, pag dito galing ka ng Calamba, trabaho mo dun sa Makati, ilang oras ang stretch ng oras ng biyahe? Dati ako nung nag-start sa law school, 30 minutes lang, nandun ako sa Pasay or Makati area.
Abay, for the past 7 years, inaabot na minsan ang 3 hours. O sa tingin mo, wala akong sinakripisyo doon. Eh kung 30 minutes, okay na, hindi na ako mag-snacks doon sa bus. Hindi na ako magdadala ng pagkain kasi doon na lang ako. O, sa kantin, ganyan, medyo mura. O di cost din. So lahat yan ay may measure na in terms of money. So lahat ng nangyayari, di ba may topic dun sa inyong module, yung tinatawag na opportunity cost. Ito na rin yon. So lahat ng ginagawa nyo, lahat ng endeavors nyo, lahat ng gusto nyong gawin, may corresponding cost yan. Ito mo pumunta sa isang lugar. Sabi mo kahit sasakyan ka, ganun pa rin, gasolina ka eh. Mata-traffic ka, bike ka ng tulog, yung, ano ba yan? May RFID, toll gate. Ganun din, cost pa rin yan. Punta ka sa kung saan mo gusto pumunta. I-decide ka ng ganito. So, ganun lang yun. So, you're dealing with this economics. So, technically, ganyan siya. So, this is the keywords. Limited and unlimited. So, by definition, pag halo-haluin nyo na lang yan, you have to form one sentence. Ito na lang siya. So, one sentence na lang siya. So, paano mo siya gagawa ng sentence? So, pwedeng ganito lang. So, ang economics ay tumutukoy sa pamamahala ng mga resources or ng income para tugunan ang walang hanggan. Di ba? Unlimited, walang hanggan yan, di ba? So, walang hanggang pangangailangan. So, ganun lang ang definition. So, minsan, ganito lang naman kami magklase. Kahit siguro, kung may mga kakilala kayo ng estudyante ko dati, ganyan lang. So, yan, nag-drawing-drawing lang ako. Kita nyo, ayan na siya. So, ayan yung pinaka-definition. So, pamahalaan mo siya. So, paano mo pamamahalaan yan? Income, resource, unlimited. So, pwede naman, sasabihin doon, sa sinasabi ng mga experts, live within your means. Ibig sabihin, kung ang kita mo means, ito yung income mo. O, diba? Yan yung capacity mo na kumita. Yung means mo. Kung may trabaho ka, 30,000 ang sweldo. O, yun yung means mo. So, kung sinabing live within your means, dapat hanggang doon ka lang sa 30,000. Pwedeng maya-maya. So, ngayon, buti by dalawa, 15-30. So, pag sweldo mo ng 15, that is 15,000. Pag sweldo mo ng 30, 15. So, dapat within 2 weeks, meron ka pang matitira doon. Hindi pwedeng ubos mo yung 15,000 or ubos mo yung 30,000 within a month. Kasi pag kanya nangyari, ay wala. Lulubog kayo sa pumunoy later on. Eh, paano pag nagkasakit ang ilan dyan? Di wala na. Lulubog kayo sa utang. Hindi yung tamang management. So, paano ang tamang management? So, sabi ng eksperto, aside sa ito, illustration natin, live within your means, by the way, ang definition, kung ganito na yung setup, so economics, ang theory na binatayan natin dyan sa ganyan definition is yung tinatawag na household management. So this is the very concrete definition and theory. Tatandaan nyo to ha, household lang siya. Kasi lahat, mula dun sa maliit, sa ekonomiya, sa loob ng tahanan, hanggang sa buong Pilipinas na siya, ito pa rin ang basis niya. Kahit yung mga yung concept na yan, yan pa rin. So kaya, huwag niyong kakalimutan yung lahat ng yan kasi yan ang basis. Yan yung foundations natin. Pagdating nyo dun sa dulo, sa third and fourth quarter, medyo i-extend lang siya. I-recall nyo lang yan, tapos i-connect nyo. So ganyan ang klase ko. So, i-correlate nyo lagi. Ililink-link nyo kasi nga very complicated knowledge. So, as well as technical siya. So, household management, ang definition, ayan yung theory. So, balikan natin yung tanong. Paano mo i-manage ang resources? O paano mo pamamahalaan yung unlimited? Aside dun sa illustration na live within your means. Hindi nyo pala sa TLE. Sa TLE, di ba, we have, or sa science ba yun? Di ba merong food pyramid? Alam niyo yun? Food pyramid. Pyramid nga siya, di ba? Triangular. Pag ganyan siya. Kung ganito yung pagkain doon, gusto mag-diet. Gusto mo i-manage yung resources mo. Ay, magtitipid muna ako kasi pandemic ngayon. Eventually, ganun siya. Sa pagkain pa lang to ha, marami yan. Sa pagkain, di ba? Makikita mo dito, marami ka. Di ba ito? Another, ito example ng choices and all options. Marami kang choice dyan. Gusto mo mag-diet, gusto mo masakitin ka na, kaya gusto mo magpalakas ng immune system. Bukod ba, anong nasa ilalim? O sino nakakaalala nito?
Ano nasa ilalim? Abay, damay pag ganito, nakita nyo ang illustration. Anong ibig sabihin niya? Anong ibig sabihin? O pag grade 10 kayo, your subject nun, may research kayo, wala ulit sa grade 11 and 12. Ito yung idea. Sa idea, meron din siya, ibang explanation nito. So sa food pyramid, di ba, ano nakalagay dito? Di ba tatlo yun? Tatlong G? Ano yung unang G? Grow, glow, and ano isang G? Okay. Grow, glow, and go. Diba tatlong G? Ibig sabihin, pag ganito nakita nyo doon, marami ka dito. Maraming choices. Pag ganito sa illustration, iba sa inyong math din ha, may ganyan din siya. Kasi nga, pag kinumpir yan, mathematically speaking, hindi siya pareho itong tatlong niya. So, di ba, anong tawag doon? Parang, pag ganito, pag ganyan yung angle niya sa math, simula doon, o kaya pag ganito, so, sa grade 5 na subject niyo, di ba sa mathematics, akit ka sa hagdanan, anong tawag doon? Di ba, descending, di ba? Descend. Pag gano'n naman, bababa ka, anong concept sa math niyan? Ascending, di ba? Hindi nyo natatanda. Grade 5 ito, illustrate kayo. May flagpole. Tapos sa science ito, science at saka math. Si teacher, sasabihin doon, observe nyo yung sun. Di ba may gano'n? I-erase. Tapos kinocompute yung angle. Ilang angle yan? Hindi mo masabi, susukatin mo doon mula sa sun. So, di ba yung perimeter mo yung shadow mo, yung mini-measure? Di ba sa math yung ginawa ito ng elementary kayo? Decreasing at decreasing. Pwede yun. Pero ang pinakatamang doon, sa elementary, ganun ang term na, decreasing, and increasing, ganun siya. Pero pag nagpo-complicate, dapat nandun ka na sa level 2, di ba? Descending, ascending, may iba pa yan. Pagdating doon, pag medyo higher na siya, progressive, tapos regressive, o regressing. Di ba ganun yan? Dapat alam niyo yung mga yan. What's basic? Tapos, pagpunta doon sa complicated knowledge, dapat ganun ang niyo yung utak niyo doon para masabi niyo magaling kayo. So, with respect to this, ang purpose mo to manage, pagkain pa lang to food. Ay gusto mo mag-diet, lalo kayo millennial, ang mga millennials, gaya ng mga SSG ko. Minsan yung mga babae ayaw kumain ng kanin. Ulam lang, o kaya minsan ano lang gulay, ganun lang, o kaya yung mga road crops, ganyan. I-compare mo na sa mga lalaki naman, gusto nila palaging lamol. Kaya kami dito, pag nagpakain puro mga lalaki, ay nakukulang yung 10 cups of rice na, ayun sa rice cooker, di ba? 10 cups of rice yun, di ba? Laki na, mapupuno yung ganyang kalaki. Abay, kulang sila. Minsan 5 lang sila, or minsan 8 lang sila. Kulang! O, di ba? Ang hirap na nun. So, how would you manage the resource? Ganyan. That is how we said. So, sa pagkain, gusto mo mag-diet, it's your purpose. Yung marami kang pagpipilian dyan. So, lahat ng yun, may mga corresponding cost sa sinasabi natin. Hindi naman para-parehong mahal siya. Lalo dito, di ba? Since ito ay grow, anong ini-establish dito? Ano ang binidevelop dyan na dapat na makuha yung nutrients? Yun ang tandaan to basic ito. So, di ba, dapat ma-build mo yung mga muscles, di ba, to make you strong, di ba, vitality. Ganon, dapat, nandito yung rice, nandito yung mga root crops, yung mga kamote, yung mga saging, ganyan-ganyan. So, lahat yan, source of carbohydrates. So, basically, ganyan. Tapos, pagdating naman dito, di ba yung mga vegetable, gulay-gulay, ganon. Ano dito? Minsan yung mga milk, yung mga ganon, yung mga probiotics, mga ganon. So, hindi naman pwedeng mas marami ito kainin mo kasi hindi na balance. Di ba sa history, anong tawag doon sa nature na dapat balance? Kaya ngayon, bakit maya si Bagyo, ang dami-dami nating Bagyo. Palagi kami nadaan sa Kamsur, sa probinsya namin, sa Bicol. Palagi na may Bagyo. Kung imagine, parang every other week meron. Parang ngayon, meron nang papasok ata. Nakatatlo na, every week merong bagyo. Tapos lahat pa tumama yung tatlo. So tingin nyo, ano daw ang dahilan doon? So sabi sa science, or sa history, nawawala na daw kasi yung balance ng kalikasan. Kita mo sa Marikina, sa Cagayan, nag-birthday pa si Mayor sa Batangas, akala niya di mababaha. So anong tawag sa history noon?
dun sa mga philosophy nyo, sa Taoism. Taoism, di ba ang spelling nun ganito? Pero ang pagbasa niyan is, you pronounce it as da, kasi da yan sa Chinese. Taoism. Di ba alam niyo yung bilog na ganan? Anong tawag doon? Ano to? History, grade 8, world history kayo So, ano nito? Yung itim sa white. Ano yan? Ha? Anong tawag? Ginawa ito pala pa sa Channel 7, di ba? Si Richard Gutierrez pa noon. Yung itim sa black. Di ba? Yin. Yang. Ano lang yun? That's in the nature. Religion to, di ba? Sa China. Or sa Eastern Asia at the time. So, basically, ganun siya. So, pag nawala na yung balance sa kalikasan, technically, may impact siya dito. So, ano yung pwede? Yan yung mga lindol, baha, ganyan-ganyan siya. So, technically, ganyan lang naman siya. So, this is an idea, this is a theory, na back up by application. At nangyayari ngayon. So, inaral nila yan, sinulat at the time. Sino ba ang pinaka-author nito? Sino? Sa Taoism. Dapat alam niyo ito. Si Lao Tzu, di ba? Si Lao Tzu. Yun yung idea niya doon. Noong pa, tagal-tagal na, ilang daang taon na namatay si Lao Tzu. Pero yung idea niya natili. So, yung sabihin ganun, yung tao, kagagaling at the time. Wala namang aral silang formal setup na may elementary, may high school, may college, may post-degree or postgraduate. Walang ganon! Paano sila naging, bakit si Einstein? Sa tingin mo, nag-aral yan ng college. Hindi mo siya nag-aral, di ba? O bakit pinahirapan kayo sa theory? Sa physics nyo, pagdating yun sa grade 10. So, di ba maganda yung mga idea nila doon? So, that is how is it. So, wala balance yan dyan. So, ganun din yun. Gusto mo mag-diet kasi gusto mo balancein. So, that's the balance in food pyramid. So, this is how you manage. So, mahirap pa ngayon, kunti lang yung pagkain, o kunti yung sweldo, nagkaroon ng pandemic. Ang ibang magulang, anong ginagawa? So, yung hindi lang basta kanin. Minsan may mga alternatives sila. Diba? Minsan yung kanin, nilagyan ng mais, nilagyan ng kamote, nilagyan ng kung ano mga halamang ugat. Just to balance. So, ganun na situations natin dyan. So, yung mga isda, ganun, hindi lang pwedeng palagi isda. So, dapat, dito protein, o dito yung mga fats, mga ganun. Kunti lang dapat pagdating sa fats. Marami dapat sa source of energy, carbohydrates. Pagdating sa protein, dapat medyo nasa medium lang. So, di ba? Large, medium, and small. So, ganun lang ang mga interpretation doon. So, sa pagkain pa lang yan. Paano ko? Doon na mismo, sa needs na, malawak na. Lahat ng kailangan sa Mumbai. So, sa pagkain, utility bills, yung mga medical, kasakit, nilalagnat, maliliit yung bata, iba-ibang pangangailangan yan. So, how you should do that? So, sa economics, meron silang formula dyan. So, kung nabasa nyo na yung module na ginawa ko doon, di ba meron nung bilog, alam niyo yan? Sa math nyo yun, di ba? Ang couch nun is in mathematics. Anong tawag dun sa bilog na maraming parts? Nakikita nyo ito dun sa module nyo. Ayun, ganyan siya. Di ba ganyan yun? Anong tawag sa math nyo yan? Anong tawag sa mathematics? Elementary din yan. Ako ang hina sa math, mind you. Pagdating sa math, that's my Waterloo. Sabihin yan yung pinaka-weakness ko. Muntik pa akong hindi makagraduate ng college dahil dyan. Ang hina ko, kasi nga ang foundation ko nung elementary, hindi naman ganon, kasi marami kami. Ganon din naman nung high school. Mga terror pa ang teacher noon, bahala ka sa buhay mo. Hindi ka pwede magtanong-tanong, hindi ka kaya ngayon sa panahon ninyo na, okay, minsan, tatanong lang, ako naman, approachable ako, basta, nasa tama, ayaw ko lang na magpagmumukhay na ko na walang alam, ayaw ko lang na pagmumukhay na ko na yun nga, mahina, ganyan. So, because hindi ako gano'n. So, ayaw ko nang mayabang technically. Ang gusto ko sa tao, okay na mayabang sa akin, pero dapat meron nito. Kaya yung yabang, kahit saan mo dalhin, kaya. So, which is yun yung training ko din sa estudyante. Even sa SSG. So,
So, ang tawag dito sa math nyo, this is a pie chart, di ba? So, pag ganyan nakita nyo, anong unang pumapasok sa isip nyo? Again, di ba? Kanina doon sa triangle, food pyramid, ganun siya. Anong unang pumapasok sa isip nyo? Percent. May percentage, di ba? May distribution. Di ba? Yung mga ganyan eh. So, may distribution. Di ba? Dito. So, 50%. Ayan. Bawang dito ay, ito ay 30%. 20%. Ay, ilan na? Sobra na yan. Dapat 100 lang ang total. Baba dito, 10%. Baba ito ay 20%. Ilan na yan? 80. Tapos ito ay 20. Having said that, sabi nyo may percentage. Ang tawag sa economics niyan, as well as yung kanina, they call it as what? Allocation. Di ba? Allocate, distribute mo. By the way, pag nakikita niyo yung ganitong word na may ganito, anong ibig sabihin ito? EION, education, globalization. Yung may mga shun na yan. Anong ibig sabihin? Ano ang hint nyo? O, ito tinuro sa English nyo dapat to ha. Sa origins, etymology ng English nyo. Pag ang word may ganito, T-I-O-N, anong ibig sabihin? Dapat lagi na kayong may clue doon. Ano ang clue nyo? Ang clue is that palagi merong proseso. So, there is a processes there. So, pag sinabing processes, ito may procedures yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, nasa science ito. So, di ba din sa mga experiment sa science, experimentation kasi, di ba? Option. Experimentation. Ngayon, parang ang word na lang is experiment. Pero ang pinaka-word yan dun sa dulo, experimentation yan. Sion yan kasi process. Di ba may procedure? 1, 2, 3, 4, 5. O, simple po, ibaba natin sa level nyo. Medyo ano lang, segue natin. Paano kayo natutong maglakad? Sige nga. Paano? Pa? Anong una? Di ba dati si bata? Pakain mo na, pandidain mo, okay, matutulog siya. Ganun lang ang routine niya. Tulog, kain, tapos dudumi siya, iiyak. Ganun si bata. After ilang months, mga 6 months or 4 months, may mga advance ha, minsan 3 months lang. Gusto na nilang gumapa. Muna nag-train na silang maglakad. Ang bata at the time, mga ganon, di ba dati nakahiga lang siya sa direksyon lang. Iyan siya, alam siya ganon. Ilang months yun, na ganon lang siya. Iba, bubuhatin mo, balik mo, ganon lang siya. Wala siya ganon. Ganon lang siya, okay lang. Pero after certain months, 4 months or 5 months, makita mo, tinitrain niya na yung side, gaganyan na siya. Uulitin niya ulit. Pag na-perfect niya na yan, ganyan, kabila naman. Ganyan na siya. Liliyad na siya, ganyan. O, perfect niya ulit. Ganun lang yon. Pag na-perfect niya ng dalawa, ang sunod na level niya, gagapang na siya. Ulit-ulitin niya rin lang yon. Kaya ang pag-aaral, proseso din. Pagkatuto, ganun din. Gagapang na siya unti-unti. Na okay na, perfect niya na, train niya na, kaya niya. Makita mo, kahit siya mag-isa, at the course of time, hahanap na siya ng mga kanto-kanto, ganyan. Wala, sa kama. Nakadikit sa kama, sa dingding. Makita mo gumagapang na siya mapunta doon. Ititrain niya ulit, babalikan siya doon. Tapos, unti-unti na siya tatayo doon. Yung mga paa niya, kaya niya nang tumayo. Ano yung proseso doon? So, with respect to the term, kita mo, hahakbang na siya paunti-unti. Okay lang na matumba, kaya nga ang bata, kayo magiging mga, siguro, in the future, magiging mga magulang, hayaan niyo siyang magasgasan, hayaan niyo siyang, huwag nang mahulog na ano yung ulo, hayaan niyo, madumihan, kasi yun yung magpapatibay sa kanya. So, ay makita mo, naglalakad na siya. No? Yun, may gagapang siya, ganyan siya. Sa sunod na steps niya, makita mo, wala na, tatayo na siya ng sarili. Ganun lang yon. So, tatandaan nyo, nakabalance siya, lalhakbang-hakbang na yan. So, tatandaan nyo yung mga anak nyo, mga magiging anak nyo, huwag nyo tuturuan. Kasi pag tinuruan nyo yan, sa pagaganon pa lang,
Mind you, lahat na yan, magsimula kasi tumanda, umaasa. Aasa at aasa sa inyo. Kaya dapat independent niyo siyang i-train. Hayaan niyo siya. Hayaan niyo umiyak, hayaan niyo siyang matutunan niya yon. Kasi nga, lahat ng kaalaman, lahat ng galing, nagsisimula muna sa lahat. Saan? Senses niya lang. Yun na nararamdaman niya, o pag naiinit, ganyan. Pag may masakit sa kanya, di ba, bagong turok, ganyan. Nilalagnat. So, senses niya yun. Kasi may ibang foreign object doon na nilagay. Siyempre, ang init, ganyan, hindi naka-adjust sa sistema niya. Normal lang yun. So, kaya ito yung ito pinag-aralan niya ha, matagal ng panahon. Kaya ang tao, pag tinrain mo yun, yung bata, mula sa pagiging bata pa lang, ganyan ang training mo, pag nakarating yan sa dulo, malaki na yan, matanda na yan, independent yan. So, yun yung smart student. Yan yung smart na tao. Hindi pwedeng tinuturuan lagi. Instruction mo lang, ganyan. So, ganyan ang ibig sabihin. Dapat yan ang clue nyo ha. O ito, nasa English dapat ha. Tandaan nyo yan. Marami pa tayong mga clue. So, yan yung mga clue nyo. Tatandaan nyo. So, going back to this, ganyan. Ang tawag sa economics is allocation. So, distribution o kaya paglalaan ng resources sa kanya-kanyang pagkakagamitan. So, sa economics, sabi sa Pilipinas, Philippine setting ito ha, itong 50%, this is needs. Other countries, hindi siya 50%. Gaya sa US, yung mga mayayaman na bansa, hindi yan ang kanilang needs minsan 30% lang. Iba naman, 20 lang. Pag sa Pilipinas, 50%. Diba, laki na, diba? Laki na nawala kagad sa bulk. Bakit ganito sa Pilipinas? Ito lahat na yung pagkain. Ganyan daw siya kalaki kasi nga sinama na yung bill sa kuryente, bill sa tubig, bill sa internet, allowance, pagkain, lahat. Nandun na siya in total. Kaya 50%. Pag sa mga mayayaman na bansa, ito ay minsan 30 and 10% lang. Mayaman na kasi sila eh. Given na. So, more or less, gaya sa Canada or Switzerland, lahat halos doon libre na. Pati pag-aaral, libre, may shuttle pa, walang taxes. Okay, free na lahat. More or less, ganyan siya. So, sa Pilipinas, hindi. Nandun pa tayo sa level ng mahirap. Hindi tayo aangat. Later on, we will discuss on that. So, need siya. So, yung 20%, yung 10%, so the remaining 10% here, ay yung 10% dyan, dapat daw, di ba sa Pilipino nyo, ano tawag doon? Kapag may sinuksok, merong madudukot. Anong ibig sabihin nun? Dapat yung 10% you have what? Savings. Dapat meron kang ipon. Hindi pwedeng ubus-ubus lagi. Okay, sa amin, sa pagkain lang ng SSG ko, libo-libo. Ay, naku, pag nagpakain, kagaya yung expenses namin kahapon. Libo, more or less 7,000 lang. Sa akin naman lahat, ganyan. Pagkain nila lahat, halos sa akin lahat. So, basically, but then, may mga ganyan pa rin naman ako. So, ganyan yung setup natin. So, yan na yan ha, di 60 na, so 40 na lang. Itong isa namang 20%, nandiyan yung tinatawag na emergency fund or yung tinatawag na buffer. O buffer, anong ibig sabihin ng buffer? Sa internet naman ito. Mahina ang signal. Yung ikot lang ng ikot. So buffering ng buffering. So ganun lang yan. So buffer. Since ito ay emergency. Pag sinabing emergency, ibig sabihin hindi mo alam kung kailan darating. So unknown siya. Kaya ng pandemic, this is unknown. So maraming tao hindi nag-anticipate na magkakaroon ng pandemic. Kaya marami naghihirap, marami nawalan ng trabaho, marami ang humihingi, ganito, ganyan. So, technically kasi nila napaghandaan yung mga unknown events. So, since ito ay emergency, ito ay inilalagay mo doon, hindi mo siya gagalawin. Dapat, sabi dyan ng mga eksperto, at least 6 months 6 months salary. So, kung may 30,000 ka na sweldo, dapat within a year, meron kang nakaalat doon na 100, ano na yun, 180,000, that is 30 times 6, o gano'n. Nakaipon lang siya. So, natapos yung 1 year, wala nangyaring, wala nagkasakit, walang emergency, good.
i-remain mo pa rin siya for another year. So ngayon, di ba, wala ka na sa susunod na taon na paglalagay kasi meron ka na for 6 months. Unless mag-increase yung sweldo mo, didadagdagan mo din. So yun, pwede mo naman siya gamitin na sa ibang bagay. So pwede mo ilagay sa savings, paglagay ka ng investments, mga ganun-ganon. So buffer fund. So ito naman yung mga tinatawag na life protection fund. Since life yan, life protection, ibig sabihin buhay. Ikaw nagtatrabaho, risky ka, di ba? Ang mata mo, yun yung pinagamit mo. Ang trabaho na, sa chips. Yung mga nagdidesign, yung mga sa cellphone, di ba? Yung part ng cellphone, parang dot lang ng ngayon. Malaki pa yung dulo ng ballpen. O di dapat yung mata mo, iligay mo ng protection yan. Di ba? Hindi lang siya basta protection na may shield, may salamin. Minsan ang iba dyan, ginagawa, naka-insurance. I-insure nila yung mata. A certain amount, ganito monthly, may bigyan. Iulog mo ng ganyan. Okay yan. Yung iba naman, for family, yung pang-universal naman. Di ba? Yung insurance, may mamili ka sakit, ganito, ganyan. May na-hospital. Di ba may mga ready-made ka, may pambili ng gamot, lalo sa mga bata, kailangan yun. May mga tinatawag na HMO, Health Maintenance Organizations or Office. Naka-insured na yan, binabayaran mo siya sa loob ng isang taon, ngayon gagamitin mo yung nagkasakit, hindi ka na maglalabas ng pera mo. Meron naman yung mga artista, di ba? Magagaling mo kumanta. Ang ginagawa nila, pina-insured yung nilang ito, yung boses ganyan. This is what happened. Marami natutok ni Nora Honor. Kasi si Nora Honor, di ba nasira yung boses niya? Ay wala namang insure. Ngayon, yung mga artistang ito, mga bago na, ini-insured na nila yung yung kanilang throat. Kasama yan dito life protection kasi nga, since ikaw ang kumikita, dapat, para tuloy-tuloy ang kita, kailangan pangalagaan mo din yung sarili mo. So, basically, dapat ganon. Sinabi nga sa inyo, sa gobyerno, wala kayong aasahang tulong or hindi pwedeng lang kayo umasa sa gobyerno. Ganun, di ba? Ganyan ang sabi nila. Yan yung mga life protection, yan yun. So, this allocation. So, by the way, ang savings, balikan natin, may naiiwan ako dito. Ang savings, hindi ito ginagamit pambili ng gadget. Unless madami ka ng savings. Minsan, dapat yung savings mo, saan siya ginagamit? Dapat, ginagamit mo siya, is either mag-invest ka. Maglagay ka ng negosyo, investment. O kaya, put up in online business, halimbawa, kailangan mo ng capital doon. Ginagamit siya, yung mga savings na yan, yung kikita ulit. Bumili ka ng property, lupa. Kapag bumili ka ng lupa, at taas niya, always appreciating. Hindi siya nagde-depreciate. Palagi mag-appreciate ang value niyan. So, mali yung sinasabi doon. I think meron discussion siguro yun sa part ng module ng DepEd na pwede gamitin. Unless marami ka na. So, there's always exception to the rule. So, huwag nyo aanuhin yung mga bagay na yan. Dapat ginagamit siya. So, minsan pwede mo nang isingit doon. Importante. Kaya ngayon. So, yung iba, nasa online class. Kung nasa online ka, halimbawa, kailangan mo talaga pumili ng cellphone. Kailangan mo pabili na magpakapit ng internet. O, magiging needs na siya. So, dito muna siya isisingit. So, distinguish natin yung needs versus wants. Anong pagkakaiba ng dalawa? Pareho lang ba yan? I hope naintindihan nyo ha. Wala ito dyan sa DepEd module. Sa module ko lang meron. Just to assess kasi very basic ito. Lahat ng mga susunod na topics, likot lagi diyan. So, ano ang difference ng needs and wants? So, needs and wants. Ito pangangailangan, ito ay luho. So, from the word itself, needs, ang keyword doon, pag sinabing needs siya, dapat yun yung mga bagay na hindi mo pwedeng i-let go. Hindi mo pwedeng ibaliwalain. Otherwise, hindi ka magiging satisfied. So, ang spectrum natin, so yung pinaka-parameters, dapat is the word satisfaction. So, kung halimbawa, pagkain, foods. So, sa tingin mo ba, mabubuhay ka na hindi kakain? Isang buwan, halimbawa, 10
sabi nila pwede, tubig lang. O, i-try. May nag-attempt daw ganyan. Sabi nila tubig lang, kaya. So, sabi dito, tubig, so foods. Yung mga yan, clothing. So, hindi mo pwedeng i-let go yung foods, yung pagkain. So, that's needs. Oh, another example, what if cellphone? Needs or wants? So, hindi siya absolute na wants. General rule, wants siya. Pero exception siya. Tatandaan nyo, palagi tayo, ito, wala din yan sa module. Never yan ang dinidistinguish or ini-illustrate sa mga discussion sa DepEd module or as well as dito sa setup ng sa school. 10 taon na akong, 13 years na ako nagtuturo. Walang namang ganyan. So here, general rule, wants siya. Kaso, pag pinasok mo na yon, halimbawa, gadget, di ba? Example natin, gadget cellphone. So, ito, general rule, this is wants. Kaso, kapag yung gadget mo ay gamit mo sa trabaho, gagamit mo sa trabaho, jobs, wants pa ba yun? Hindi na. So, this is considered needs na siya. Patandaan yung distinction kasi nandun din yan sa, siguro meron dun sa exam summative o dun sa module ko. So, ayan yun. Makikita nyo yung paghihiwalay ng dalawa at yung pagsasama ng dalawa sa dulo. Dati separate siya. Ngayon, pwede na siya as combination. So, hindi yan ganyan, i-illustrate sa module. So, satisfaction, kasi nga, pag ito ginamit ko, paano masatisfy ang trabaho mo kung yun ang kailangan mo? Internet, halimbawa, gamit ko sa work from home. Sige nga, once pa rin ba yun? Unless hindi mo siya gamit, pwedeng once yun. Pero may mga tao, kung gamit sa profesyon, gamit sa trabaho, work, that is considered already needs. So, satisfaction. Sabi natin kanina, walang taong nasasatisfy. Kasi nga, insatiable siya. As far as, ano ba yan? As far as Plato and Aristotle is concerned. Hindi ka masasatisfy kasi nga kailangan mong tugunan yung satisfaction na yan. Kaya nga ang tao hindi sila content. That is how we say. Ayan yung distinction. So, kanina pinag-usapan natin yung resources, di ba? Income. O, di ba merong module, something doon? May discussion ako sa module. Yung distinction again ng resources. Ito, wala din itong discussion sa DepEd module. Yung resources. Pag sinabing resources, pwedeng ano yan? Pwedeng pera, pwede rin yung skills mo, or skills, kasipagan, di ba? Industry. O, pwede rin yung property. O, pera, halimbawa, trabaho ko, may sweldo ka, di pera yun. Property, marami kang kalupaan. Ito naman industry, magaling ka mag-invention. Di ba, may patent yun, sinicertify. Nagawa mo yung tubig, tapos pamalit sa gasolina. Niwalay mo yung hydrogen at saka oxygen. Di ba, meron si Dingel, nabili na nga ni Honda. Si Honda, binili niya na yun. Skills yun, industry, kasipagan, kasi nga ang pag-invento, hindi lang naman yan basta naisip mo, tapos isang pitik, ganyan. Diba, experimentation ka muna, lahat. Experiment mo yan lahat. Meron ng idea doon. So, here, resources mo yan. Lahat ng ito, equal na rin ito. Pwede ma-convert siya as pera. Ito kasi pwede naman income yan. So, pwede rin naman to income. Kasi nga, mag-generate ka ng income. Gusto mo palisensyahan, ganyan. O gagamitin ko muna yung rights mo, yung patent mo sa isang produkto mo dyan. Gamitin ko muna yung pangalan mo. Pangalan ng company mo. Sikat na sikat yan. Gamitin ko muna yung mga machines mo. Pera pa din yung income yun. Generate ng income. So, that's resources. So, yan yung pinaka-general concept natin sa present. Pero pag sa economics, babagtasin mo yung pinaka-origin niya. Ang pinag-uusapan nating resources dito is no other than yung sinatawag na raw materials. Yung mga hilaw na produkto na hilaw na materyales na ginagamit sa paggawa ng produkto. So, sabi diyan, ito lahat ng raw materials nagmumula saan? From the
environment. Lahat yan sa kalikasan. O gawa ka ng ganito. O sa tingin mo ba? Pag kinuha mo to sa ano, okay na itong ganito. Bawat part nito ay galing sa nature. Anong application ang nasa likod nito? Chemistry, di ba? Dapat magaling ka sa chemistry. Pag in-experiment mo, i-memorize yung ilan na ba ngayon ang elements? Yun na, 112, di ba? Ay, ewan ko, 114 ata. Or 120. Hindi ko na matagal na kasi, marami ng bago. Hindi ko na alam yung iba. With the application of chemistry, di ba kinukumbay-kumbay? Ano makarating ka na doon sa dulo na may isa ka ng produkto? Di ba ito plastic? Ano ang property sa chemistry ng plastic? Saan galing yung plastic? Sabi mo, plastic na yan? Hindi. Di ba galing yan natin sa chemicals? Kinumbay-kumbay lang siya eh. Kapag sinabi mong gasolina, gasolina naman siya. Hindi pa siya gasolina, di ba? Anong tawag doon sa kinukuha pa lang, minimina, yung maitim pa? Ha? Di ba? Tapos ipoproseso nga siya eh. Di ba? Processing naman siya. Di ba? Coke, crude coke. Yung maitim na maitim. O ngayon, maitim siya. Saan galing yun? Wala yung mga gasolina na combination na yun ng chemistry. Science ang nasa likod doon. So, raw materials yan galing sa environment. So, which is, sabi natin, di ba nabanggit ko kanina, limited lahat ng bagay sa mundo. So, lahat naman ng nandyan sa nature is always limited. Ang tawag sa economics nito is the so-called scarce. Limited lang siya. Paano siya naging limited? Siyempre, maraming dahilan. Unang-una, pag marami ang tao, binababoy niyo ang kalikasan. Minimina dito, left to the right. Walang protection sa environment. So tingin mo ba, through the years, nandiyan pa rin siya? Hindi, mawawala at mawawala. Kaya nga, di ba? Kahit pa sabihin mo merong tinatawag na renewable. O, renewable energy. Di ba? Sabi nila marami sila pwedeng pagkuhanan ng kuryente. Source of energy. O, sabihin mo, sa Africa. Sa Africa, lahat ng diamond galing dun sa kanila. Yung precious diamond, ibang klase. Ngayon, masasabi mo ba na pwede siyang palitan? So, hindi siya ganun kabilis palitan. O, kaya ngayon sabihin mo si Manila Bay, lagyan mo ng dolomite, manilinis mo ba yan? O, hindi. Ano na nangyari sa dolomite ngayon? Ilang milyones yun? 389 million. E paano kung ibinigay na lang yun sa lanta? Nung panahon po ng pandemic, ginawa ng trabaho. Ang sabi doon sa computations, economics, at least yung isang pamilya sa Pilipinas makakatanggap ng 5,000. Di malaking bagay na yan. Nagpasalamat pa sa bayan ng Pilipinas. At least may naidugtong sila sa pang-araw-araw. E kumpara doon, sige nga, tignan nyo. Nasaan na? I think portion na lang naiiwan. Asa na yung 389 million? So that is how we see it. So another, may distinction din tayo dito yung sinatawag na non-renewable. Sabi dito, pwedeng palitan. Diba? Pero naman yung iba, kagaya sabi, yung pagkain, halimbawa, pwede mo naman palitan yan eh. Naubos yung pagkain, rice, gano'n. Anong alternative ni China doon? Anong ginagawa niya sa bigas? Ang ginagawa sa bigas, hinahaluan ng styro. Diba, napalitan nyo to, na yung sinaing nila, matigas. Pero ang itsura yung bigas. Yung mga alternatives, di ba? Alternative, mautak si China eh. Yung inahaluan niya yung itong sinabing si SARS. Di ba saan galing? China din, sila din ang-develop yan eh. So, synthetic siya. Hopefully nga, dahil sa bagyo, inanod na yung mga virus na yan. Sana nga. So, renewable, hindi lahat pwede i-renew. Kaya sabihin mo ang pag nawala siya, animals, di ba? Sabi mo, mag-alaga na lang tayo. Pwede mong paramihin ulit. Yung mga agila. Sa tingin mo ba ganun kabilis? O kaya yung pagkubatan. O di ba sabi nila ngayon, i-require na daw lahat ng estudyante, lahat na kukuha ng lisensya bago makagraduate. Estudyante, bago makagraduate, kailangan magtanim ka ng puno, kumuha ka ng lisensya, driver's license, at tanim ka rin ng puno. Sa tingin mo ba, after 1 year, okay na yan? Balik mo na yung guys na nangyayari doon sa Marikina, Montalban, Rizal, ganyan.
Kaya bang ibalik siya within a year? Oh, hindi. Kahit masabihin mong 10 years, hindi. Ang isang kabundukan, isang puno ng kahoy, bago masabing bumalik yan. It takes 100 years, isang century. Ay nangamatay ng tao na yung nagtanim doon, di pa yung nakinabangan ng susunod na generation. So, tapos yun, mabilis lang pumutol eh. O sabihin natin, pwede naman yan. Hindi, reforestation, yun yung reforest natin. Hindi siya ganon. So, rule of thumb, pag sinabing renewable, hindi lahat ng bagay ay pwedeng i-renew. Pag nawala siya, totally wala na siya. Kasi nga, there is the characteristics na ng lahat ng bagay dyan is scarcity. So, renewable, halimbawa si diamond. Dito, pag sinabi namang non-renewable, meron pa rin lusot. So, general rule. Ang general rule dito, okay, hindi na siya mapapalitan. Gaya si diamond. Di ba, pag namina na siya, nagawa na siya, nakuha na siya doon sa bundok. Sa Africa, halimbawa, kaya magtataka sa Africa eh. Ang yaman-yaman ng resources nila in terms of diamond, bilyones ang halaga ng diamond. Bakit marami naghihirap dun sa kanila? So, ang problema, siyempre, yung mga ruling class lang yun ang ikinabang. So, general rule, pag naubos yung diamond, wala na. Diba, wala na siya. But, ang exception, ito na papasok ang inyong chemistry. Ang example natin is diamond. Di ba ito ay non-renewable? Wala na yan. Pero may pelikula, pinatutunayan din sa science. Ngayon, yung diamond, pwede na siyang palitan. Pag nawala siya, mapapalitan mo. Paano? With the application of chemistry, particular science. Kasi ngayon, meron na, kung hindi ka marunong tumingin ng totoong diamond, hindi ka naman alahero. Hindi ka naman marunong, ano man tawag doon sa profession na yun, sa mga gemstone. Hindi ko naman manonotice, kasi ngayon sa panahon, meron nang tinatawag na synthetic diamond. Pareho lang siya. Unless magaling ka, profesyon mo yan, na pumilatis ng mga bato-bato, mga ganyan, totoo yan, hindi. Pero kung sa atin, layman lang, hindi natin alam eh. Baka pwedeng sabihin natin na benta na tayo, ganyan. Kasi diamond ito, eventually pala ay synthetic siya. May pelikula nito eh. I forgot the title. So, lahat yun ay sa science na. So pag may application na ng science, pwede siya. Pero ang kagubatan, hindi mo pwedeng lagyan ng application niya ng science. Ang ginagawa ngayon, kagaya sa Singapore, ang pronunciation niya is Singapore, ha? Pero sa Pilipino, Singapore, di ba? Singa. Pero sa Singapore, ang pronunciation nila is Singapore. Ganun sila, pronunciation. Yan. Ang ginagawa sa Singapore kasi nga, di ba, liit lang siya, para malaki pa yung kanlupang na yan, yung stress ng kanlupa. Hindi napakaliit ng teritoryo nila. Ang ginagawa, yung mga building nila, ina-applyan na ng science. Bakit mo yung building, may punong kahoy, may parang bundok dun sa taas. Tapos yung may parang waterfalls, may tubig, ganyan. Tapos, kita mo, namumulaklak yung mga tree din, kahit nandoon, o yung halaman nandoon. Artificial na, di ba? Pwede rin, application din na siya ng science. So, source of, ganun yung minamanin sila yung resources. So, ganun nila i-allocate, kasi nga, kulang yung lupa. Kailangan nila magkaroon ng pamamaraan na artificial environment nila. Masanitize din, o di kaya yung hangin, ay aanoin nila, maaamoy, dapat presko din. So basically ganon. Other countries din, kagaya sa Saudi Arabia, di ba puro lang naman doon, disyerto. Ay bakit makikita ka doon sa kalsada ay may punong kahoy na? Ay, punong kahoy may magbuhay eh. Ano ang sikreto doon? Application din naman ng science. O di ba sa generally, ang desert, sa desierto, ang mabubuhay lang is cactus lang. Pero may ba't nabubuhay ng punong kahoy doon? So, ang sikreto nila doon, halimbawa ayan yung flat, di ba sa daanan, may pavement. Ang ginagawa doon, may nilalagyan nila ng pipe, tubo, may maliliit na butas, tapos, every now and then, pag natutuyo na yung ibabaw, bubuksan lang yung faucet, may maano na yung plants, o kaya yung halaman, yung puno. So, this is a product of science again. O kaya nga, sabi ko sa inyo,
kahit anong bagay ngayon, sabihin mo imposible, ang nagiging posible na with the application of technology and sciences. So, ganun lang yan, dito yan. Unless marunong ka. So, renewable and non-renewable. So, sa science to ha, dapat mas alam niyo yan, kapisado niyo yan sa sciences. Pag sa economics, ang tawag natin yan, hindi naman yan non-renewable and renewable and non-renewable. Sa atin, ang tawag niyan sa economics is the so-called direct and indirect raw materials. Ang point of view mo dito, halimbawa, ito ang gusto mong gawing product, sugar, to give you sweetness. So, maraming kang raw materials. Ano ang raw materials na ngayon na ginagamit common sa asukal? Ano? Sugar cane, di ba yung tubo? So, yung tubo, extract siya, ipoprocess. Kukunin yung katas, tapos ipoprocess, o sisasalain, ang doon, production. So, yun yung, I think, kung makakatin pa kayo sa mga susunod, yung discussion natin. So, doon, nakikita mo, process sa sugar. So, ngayon, hindi lang basta sugar, hindi lang basta tubo ang pinanggagalingan ng sugar. Napanood yun nandun, na pinost ko, yung galing YouTube, yung coco, sugar, napanood niya. O di ba galing siya doon sa tuba, yung galing sa nyog. O, that's alternative. Di ba dati tubo lang, ngayon pwede na galing doon sa nyog. Yun yung concept ng choices and alternatives. Para wala man ang tamis. Mahal itong coco sugar kasi nga medyo maganda sa kalusugan. Unlike ito, pero naman ang sinaunang panahon, wala namang diabetic eh. Pero ngayon lang siguro dahil sa pagkain, simula kasi sa kanin, lahat na yan ay chemicals. So, sugar. Another, mayroon pang alternative option, yung dahon. Alam niyo yung stevia? Stevia, ito yung nilalagay nila doon. Stevia. Dahon lang siya, yung nilalagay mo doon. Dip mo siya ganyan. Matamis na siya. Sugar na siya. O kaya honey, di ba matamis honey? Ayun na, minsan ako ganun pang asukal ko, honey. O, timpla ka ng juice, kalamansi juice, honey. Mas healthier yon. Mahal naman ang honey. Meron naman ngayon, sugar. Meron naman tinatawag na magic sugar, di ba? Parang bits lang siya. Alam niyo, parang tawas. Alam niyo yung tawas? Yung parang crystallized na ganyan. Ang isang kapiraso siguro ganito lang. Baka pag itimpla mo yun sa isang juice, kaya ito binawal, di ba? Makita mo natin sa mga school. Magic sugar ang ginagamit doon, kaya be careful kayo. Ganyan lang siya kaliit, pero sobra-sobrang tamis. Parang bits lang siya eh. Ulog mo siya doon. Siyempre, pag minelt yun, yan ay nagbibigay ng tamis. Pero napaka-harmful sa kalusugan doon. Paano nagawa ang magic sugar? Again, ang magic sugar is a product of science. Chemistry. Kaya magaling kayo ng discovery niyo. So, ganun lang yun. So, yan yung mga direct. Ito. Pag example na natin, ito kanina, magic sugar, dito na siya. Kasi nga, may ginamit na siya, may application na ng science, or may teknolohiya na doon. Or gagamitin mo pa as byproducts, or byproducts na ito. O halimbawa, gagawa ka ng leche flan, or din ng, anong tawag doon, yung ginagaya na parang tinutunaw yung asukal, ilalagay mo doon sa saging. O yung minatamis, ganan. O kaya doon sa yung saging mismo. Banana Q, ganan. O, sa ganung halimbawa, yung sugar doon is considered as byproduct na kasi gawa na siya eh. Pero raw materials pa rin para makagawa ka ng barbecue. Barbecue ng banana Q. So, ganun ang distinction natin sa raw materials. So, yan yung sinasabi doon, scarcity, lahat ay limited in resources. So, tatandaan nyo yan. So, ganyan yung allocation natin. Careful with this and the resources. So, ganyan yung raw materials. So, technically speaking, nandoon. So, basta't may application, laging may exception. So, makikita nyo dito, mapansin nyo ang mga exception sa rule.
It's either may application ng science and technology. So, ayan yung 3 topics na nandun sa module nyo. Concept of economics, concept of raw materials and resources, and then yung allocation. So, ayan yung 3 topic na naka-specify dapat sa economics. Sa 10 taon ko ng pagtuturo, 13 years, dapat ganon. Pero ngayon, sa bagong setup sa DepEd, karamihan ito nawala. So, kaya hindi nyo maintindihan yung connection. So, dito, kung dito nagsimula tayo doon, unti-unti. Dapat kung ano naiintindihan nyo dito, kakaray-karayin nyo natin papunta doon sa dulo. Kasi minsan, spherical tayo ang approach. So, ganun ang idea. Meron ba kayong tanong? Meron kayong tanong? Naintindihan nyo? So, kung sakali, maka-attend kayo ng susunod, ang susunod na setup natin, meron pa akong klase kasi para sa week 1, para doon sa, I think, para sa bukas, yung isang set, week 1. Ano ba bukas? Sa Webes and Biyernes, week 4 na tayo. So, kung makaka-attend kayo, atinan nyo. Kasi very substantial doon. So, makikita nyo dito yung connection pa rin dito sa discussion natin limited. Paano naging limited? Paano naging masama ang tao? Bakit napakabuti ng tao noon? So, ito yung mga transition doon. So, may tanong kayo. So, sana naintindihan nyo. Pag may nagtanong sa inyo, nakaklase nyo, sa GC, di ko naman kayo, no touch, di ba? Di nga kayo nagsasagot sa tanong ko eh. Ako pa din. So, ito lang para maintindihan nyo yung topic. Sana naintindihan nyo at ma-refresh yung utak nyo. Pag binalikan nyo yung module nyo ngayon, basahin nyo ulit, may intindihan nyo na yon. So, kaya nga gumawa ko ng module, ginawa ko yung ganong setup para maintindihan nyo. Babalikan nyo ngayon yung module, alam nyo na. So, at least pagdating dun sa dulo, kaya nyo explain. So, yan lang. Kung wala nang tanong, thank you for coming in this class. So, expect ko kayo ulit para doon sa week 4. Tapos yung sumunod, siguro 2 sessions na lang. Matatapos na natin yung first quarter. So, wala nang exam ha. Do not expect the exam. So, ang exam niyo lang yung 3 summative. Tapos, yung project na ang gagawin nyo. So, bahala na kayo pumili ng groups nyo. Bahala na kayo doon. So, while ito si individual. So, kayo na mag-isip. Kasi alam ko magagaling kayo doon. At mga technologically advanced kayo pagdating sa lalo kayo mga millennials. Lalo sa mga ganyan. So, thank you and have a nice day and good afternoon.